Okay, mga ka-backyard. So ngayong umaga, meron akong na-discover na pwede nyong i-apply sa inyong mga hobby, sa inyong mga alaga. Ito yung pagkukulture ng mga kitikiti. Ayan ha, disclaimer lang po, medyo delikado yung pagkulture ng kitikiti. Alam naman natin na yan ay may dalang dengue na napakadelikado. Pero syempre, sa proper handling, sa proper procedure na ating gagawin ay mapiprevent natin syempre yung pagkakaroon ng mga lamok sa ating mga backyard. So ituturo ko sa inyo kung paano ko na-discover yung pinakamabilis na way kung paano mag-culture nitong mga mosquito on itong mga kitikiti. So ito yung aking mga kitikiti culture. Ayan. So hindi ko pa na-harvest. Ayan, nandito sila ngayon. Nasa timba. So, eto, may mga itlog, oh, yan, iniitlogan ulit ng mga lamok. Napakarami ng itlog niyan. Ito, bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung itsura ng itlog ng lamok. Ayan. Ito, yan. So, yan yung itlog ng lamok. Ayan, sa isang ganyan, napakarami niyan. Siguro, naglalabas siya ng mga 50 to 100 na kitikiti, yung isang itlog na yan. Yung isang kumpol na itlog na yan. So, ganong karami. Ganong kabilis magparami yung mga lamok. At kailangan talaga natin ng maingat na procedure para hindi tayo magkaroon ng mga lamok sa ating backyard. So, paano ko na-discover yung pinakamabilis na way sa pag-culture ng kitikiti? Ituturo ko sa inyo. Pupuntahan natin. Dito ko na-discover mga ka-backyard yung pag-culture ng mga kitikiti. Dito sa aking mga ibon. Yan. Yung mga African lovebirds. So, paano ko siya na-discover? Kasi tuwing umaga, yung tubigan nila, ito, nagpapalit ako ng tubig araw-araw dito sa aking mga lovebirds. Yung mga African lovebirds na yan. Yan, tapos, kasi tinatamad ako itapon sa kanal kasi ang layo pa, lalabas pa ako doon, tas isa-isa, tas babalik na naman. So, yung una, ganun ginagawa ko, pero natatagalan ako. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko na itong maliit na container, itong mineral water, yan, oh. So, dito ko tinatapon yung mga tubig, yung mga old na tubig. Tapos, lalagyan ko ulit ng bago dito sa aking staka ng aking mga tubig. Yan, yung malinis na tubig. So, araw-araw ko yung ginagawa. Then, yung una, pagka puno na to, tinatapon ko yung, yung tubig. Kasi yun naman purpose, tatapon ko yung tubig. Pero later on, na-discover ko, sabi ko, bakit may mga bilog-bilog na, yung kulay itim. Ayan, yung mga itim-itim na yan. Sabi, ba't may ganito? Akala ko mga insekto. Pero nung tumagal siya ng 2 days na hindi ko natapon, nakita ko ang dami ng kitikiti. So yung pala, mga itlog pala ng mga lamok yon. Yung mga bilog na yan, yung mga itim-itim na yan. Itlog pala yan ang lamok. So sabi ko, okay pwede pala mag-culture ng mga kitikiti kahit sa maliit lang na ganito. Ang sekreto kasi dyan, yung pinaggamitan ng tubig. Ito. Gustong-gusto ng mga lamok yung amoy nito. Ayan. Dito, wala naman lamok dito sa akin kasi maintain naman yung tubig dito. Yung mga aquariums naman, may mga isda, tapos may mga may kumakain ng kitikiti. Kaya walang lamok. Pero, nakakapag-culture pa rin ako kasi yung amoy nito. Yung amoy niya parang alam niyo yung naluom na amoy ng patuka. Kasi, eto mga African lovebirds, pagka yan kumakain, sumasawsaw din yan sa tubig. Sinasawsaw nila yung tuka nila sa tubig. Kaya nagkakaroon ng nagkakaroon ng mga patuka yung tubigan nila. Kaya kailangan araw-araw papalitan niya kasi bumabaho, mabilis bumaho. So yung amoy na yun na mabaho, yun yung nakakapagpa-trigger sa mga lamok para itlogan itong na-stock ko na tubig na yan. Yung amoy na yan, yung amoy mabaho na parang amoy kanal. So yun, alam mo yun, yun yung amoy nitong mga tubig na pinaggamitan dito sa aking mga African lovebirds. Ayan. Kaya double purpose, no? May alaga ka ng ibon, tapos libre yung pagkain ng mga isda dahil sa mga kitikiti. So ito, yan, nakita niyo yung mga itlog na yan. Pag kaya napisa, napakarami yan. Siguro maabot ng mga mga 500 na mga kitikiti. Mahigit. Tapos araw-araw iniitlogan pa yan. Kaya yan, pag ginagawa ko dyan, pag hanggang dito na yung tubig,
nililipat ko na kaagad dito sa, eto, nakaabang na timba, ayan. Diyan ko na sila papipisain. Yung mga kitikiti. Ayan, dyan na yan mapipisa. Tapos ito, panibago naman to. Ayan, panibago na ulit yan para bukas, salin ulit ng bagong ng mga pinaggamitan. Ayan na, nakita nyo, wala nang laman. So, sasalinan ko na naman yan ng pinaggamitan. So, after 2 days, ililipat ko naman siya dito. Ito naman, bagong salin. Bibilang lang ako ng 2 days. Puno na yan ng kitikiti. Napisa na yung mga itlog. So, papakain ko na yan. So, ang ginagawa kong process, 2 days lang yung culture. Hindi ko na siya pinapaabot ng 3 days kasi 3 days possible na maging lamok na yung mga itlog. Or even kahit mga 24 hours lang talaga magkakaroon ng lamok. Kaya hindi ko na pinapaabot ng 24 hours, pinapakain ko na kaagad. Kahit medyo maliit pa yung kitikiti, pinapakain ko na yan para walang nabubuhay na mga lamok sa aking kitikiti culture. Ayan. So ito yung sekreto. Kung kayo naman wala kayong mga ibon, wala kayong mga alagang ibon or walang use na mga gantong mga tubig, pwede kayong mag-DIY. Halimbawa, lalagyan nyo ng tubig galing sa aquarium, sa mga aquariums natin, yung mga old na water. Lagay nyo lang sa medyo madilim na parte ng inyong backyard, tapos lagyan nyo ng feeds. Kasi yun lang naman yung naging sekreto eh. Nagkaroon ng feeds yung tubig, kaya nagkaroon ng kakaibang amoy. So, pwede kayo maglagay ng gantong feeds. Ito, yung mga feeds ng mga ibon, yan. Kasi mas maganda yan, mas maamoy yan pagka nilagay sa tubig. So, ito yung mga African mix na feeds. So, yan yung bibili nyo. Then, maglalagay lang kayo ng konti sa inyong gagawing culture. Then, after 2 days, makikita nyo may itlog na ng lamok yon. Then, after 2 days ulit, magiging kitikiti na siya. So, ganun lang, kadali. Kung kayo naman ay walang mga alagang mga African lovebirds. Pero pag kayo may mga alagang African lovebirds, siyempre, yung tubig, huwag nyo itapon. Kung kayo may alagang isda, huwag nyo itatapon. Gayahin nyo lang yung ginawa ko, magiging libre na yung pagkain ng inyong mga isda.